Si Drake Santillan ang definisyon ng panganib at karangyaan. May mga hikaw sa tenga, kilay, ilong at labi, mga braso at leeg na nababalutan ng madidilim na tato, at pormang leather jacket na mahihiya ang kahit sinong professional model sa taglay niyang tikas. Siya ang hari ng gabi, ang may-ari ng tanyag ng Lucifer Playhouse at ang pinuno ng mga gangster. Ngunit sa likod ng kanyang nakalululang kagwapuhan at pambihirang karisma, may nakakubling madilim na nakaraan, isang sugat na nag-iwan ng matinding uhaw sa paghihiganti. Si Althea Montez. Nangarap lang ng tahimik na buhay. Muntik na siyang maikasal kay Jared. Ngunit sa isang idlap, iniligtas siya ng kanyang matalik na kaibigan si Jaden. Ang hindi niya alam, ang pagliligtas na iyon na magiging mitya ng kanyang sariling impyerno. Dahil sa isang malaking atraso ni Jaden na sumira sa buhay ni Drake, si Althea ang napiling gamitin ng gangster leader para maghiganti. Planado ang lahat, mula sa kanilang unang pagkikita hanggang sa dahan-dahang pagkahulog ng loob ni Althea sa kabila ng lahat ng masasamang ugali ni Drake. Ngayong nakalatag na ang mga baraha at nabunyag ang katotohanan, isang huling tanong ang may iwan. Kaya mo bang mahalin ang demonyong sumira sa'yo? Para kay Althea, kung ang gusto ni Drake ay durugin siya ng pinong-pino para lamang mabuo ang basag nitong katauhan, handa siyang magsakripisyo. Ipakita sa kanya na sa laro ng paghihiganti, pag-ibig pa rin ang huling magtatagumpay whatever it takes. Kahit ang sakit-sakit na, tuturugin kita Althea. Iyan ang pangako ko kay Jaden. Kung ang pagturog sa akin ang tanging paraan para mabuo ka, sige Drake, handa akong masira. Sabi nila, ang pag-ibig ay para lamang sa mga taong may matinong pag-iisip. Pero paano kung ang tanging makapagliligtas sa isang nawawalang kaluluwa ay ang pagkapit sa isang mapanganib na kasalanan? Maligayang pagdating sa mundo ni na Drake Santillan at Althea Montez. Ang kwentong ito ay hindi isang tipikal na kwento ng pag-ibig na nagsimula sa tamis at nagtapos sa saya. Ito ay isang paglalakbay sa gitna ng madidilim na iskinita ng paghihiganti, mga lihim na nakaraan at ang masakit na katotohanan sa likod ng bawat yakap at halik. Ihanda ang inyong mga puso. Ang pinto ng Lucifer Playhouse ay formal nang nagbubukas. Sino nga ba ang may matinong pag-iisip na iibig sa isang tulad niya? Iyan ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ng sinumang nakakakilala kay Drake Santillan. Ngunit sa mundong ginagalawan niya, ang matinong pag-iisip ay madalas na walang puwang, lalo na kapag ang gabi ay nagsimula ng maghari sa lungsod. Sa gitna ng mausok, maingay at nagtataas ang makukulay na ilaw ng Lucifer Playhouse Club, dahan-dahang bumukas ang pinto ng VIP entrance. Halos suminto ang takbo ng oras para sa mga naroroon. Lumitaw siya na parang isang madilim at mapanganib na anino. Isang presensya na pilit inaakit ang bawat mata, maging gusto man nila o hindi. Si Drake Santillan, ang pinuno ng pinakakinatatakutang pangkat ng mga gangster sa syudad at ang nag-iisang hari ng gabi sa club na iyon. Kung titingnan mo siya, agad mong mapapansin ang tila rebelyosong sining sa kanyang katawan. Puno ng kumikinang na mga hikaw ang kanyang kaliwang tenga. May maliliit at matatalas na metal din na nakatusok sa kanyang kanang kilay, sa gilid ng kanyang ilong, at sa gitna ng kanyang ibabang labi, mga metal na kumikislap sa tuwing tatamaan ng pulang ilaw ng bar. Ang kanyang leeg, pababa sa mga braso, ay nababalutan ng makakapal at madidilim na tato. Ang mga ito ay hindi basta disenyo lamang. Bawat linya, bawat anino ng tinta, ay tila nagkukwento ng mga madudugong digmaan at mundong kanyang pinagdaanan at pinamunuan. At ang kanyang forma? Simple lang ang kanyang suot. Isang mamahaling itim na leather jacket na may mga zipper na metal, simpleng puting cotton shirt sa loob, at kupas na denim jeans na hapit sa kanyang mahabang binti. Ngunit sa tikas, lapad ng balikat at tindig niya habang naglalakad, kahit ang pinakasikat na professional model ay mahihiyang tumabi sa kanya. May kakaiba siyang aura, isang halo ng panganib, kapangyarihan at misteryo. Ang kagwapuhan niya ay hindi makatotohanan na tila ba ng magbuhos ang langit ng karisma, kakisigan at perpektong muka,
Bukas palad niyang sinalo ang lahat ng ito nang walang itinara sa iba. Sa isang sulyap niya pa lang, ang lakas ng kanyang apil ay sapat na para magkagulo at magtulakan ng mga kababaihan. Nag-aabang na baka sakaling sulyapan din sila ng malamig nitong mga mata. Sa kabilang banda ng bar, malayo sa nagkakagulong pulutong ng mga tao, nakatayo si Althea Montez. Hawak-hawak niya ang kanyang baso ng cocktail, ngunit hindi niya magawang inumin ito. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa lalaking kapapasok pa lang. Napalunok si Althea. Ramdam niya mabilis na tibok ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na tensyon. Alam niya kung sino si Drake. Alam ng buong lungsod kung gaano ito kawalang awa, kung paano nito pinapatakbo ang underworld, at kung gaano kadilim ang buhay na nakapaligid dito. Sinasabi ng utak niya na lumayo na, tumakbo palabas ng club na iyon at huwag nang babalik kailanman. Ngunit ang sandaling iyon, tila naramdaman ni Drake ang titig na nagmumula sa sulok. Dahan-dahang lumingon ang gangster leader. At doon, sa gitna ng ingay ng musika at naglalaro mga ilaw, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Althea ang isang kakaibang kuryente na gumapang sa buong katawan niya. Isang uri ng panganib na sa halip na iwasan at katakutan, ay unti-unting gumigising sa kanyang puso upang yakapin ito. Hindi niya alam. Ngunit, ang gabing iyon na magiging simula ng kanyang pagkahulog sa impyernong pinamumunuan ng lalaking may mga hikaw at leather jacket. Habang nakatitig sa Althea sa mga mata ni Drake, sa gitna ng mausok na bar, tila naghalo ang ingay ng paligid at dinala siya ng kanyang isip sa mga panahong payak at tahimik pa ang kanyang buhay. Hindi naman talaga siya ganito dati. Hindi siya ang tipo ng babae na pumupunta sa mga madidilim na club o tumitingin sa mga lalaking may hawak na kapangyarihan sa underworld. Minsan na siya nagmahal ng tapat. Nangarap siya ng isang simpleng buhay, isang tahimik na tahanan, at isang pamilyang binuo ng pagmamahalan. Ang lalaking pinangarap niya noon ay si Jared, isang lalaking tila perpekto sa paningin ng lahat. Formal, may magandang kinabukasan at handa siyang ihatid sa altar. Naging mabilis ang mga pangyayari noon. Dumating ang araw ng kanilang kasal. Nakasuot si Althea ng kanyang puting trahe de boda, hawak ang mga sariwang bulaklak habang naglalakad sa gitna ng simbahan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay may kakaibang kaba. At bago pa man niya tuluyang masambit ang mga salitang magtataling puso sa kanila ni Jared habang buhay, bumukas sa malaking pinto ng simbahan. Saved by the Bell. Dumating si Jaden. Si Jaden na kanyang matalik na kaibigan. Ang lalaking laging nasa tabi niya sa tuwing kailangan niya ng masasandalan. Hawak ang mga ebidensya ng mga panloloko at madidilim na sekreto ni Jared na muntik na sumira sa buhay ni Althea. Hinila siya ni Jaden palayo sa altar. Sa mga sandaling iyon, naniwala si Althea na iniligtas siya ng kanyang kaibigan mula sa isang habang buhay na pagkakamali. Dahil kay Jaden, nakatakas siya sa isang pekeng tadhana. Ngunit ang hindi alam ni Althea, ang pagligtas na iyon ni Jaden ay hindi lamang udyok ng purong pagkakaibigan. May masidhing pagtingin si Jaden sa kanya. Isang pag-ibig na naging mitya ng isang mapanganib na obsession. At sa kanyang pagtatangkang protektahan at angkinin sa Althea, gumawa si Jaden ng isang napakalaking kasalanan. Isang gabi, upang mapatahimik ang mga taong nagbabanta sa kanyang mga plano, may ginawang kakilakilabot si Jaden kay Drake Santillan. Isang paninira, isang sabotahe na hindi lamang sumira sa negosyo ni Drake, kundi nagdulot din ng trahedya sa pamilya nito at nag-iwan ng malalim, madugong sugat sa pagkatao ng gangster leader. Winasak ni Jaden na natitirang katinuan ni Drake at pinalitan ito ng purong galit. Mula sa abo ng kanyang nasirang buhay, bumangon si Drake na may isang layunin na lamang, ang maghiganti. At dahil alam ni Drake na si Althea ang pinakamahalagang babae sa buhay ni Jaden, ang babaeng handang ipaglaban at protektahan ni Jaden hanggang sa huling hininga nito, itinalaga ni Drake ang kanyang sarili na gamitin si Althea. Plano niyang iparanas kay Althea ang lahat ng hirap, pasakit at pagdurusa na tinanas niya upang sa bawat pagluha at pagmamakaawa ng babae at maramdaman ni Jaden ang unti-unting pagkadurog ng sarili nitong puso. Ang hindi lang alam ni Drake,
ang kanyang planong paghihiganti ay magiging isang mapanganib na laro kung saan maging ang sarili niyang puso ay maaaring matalo. Naging madalas ang pagpunta ni Althea sa Lucifer Playhouse. Hindi niya mawari kung anong kakaibang puwersa ang humihila sa kanya pabalik sa teritoryo ng Diablo gabi-gabi. Sa tuwing papasok siya sa loob ng club, sinasalubong siya ng mabigat na bass ng musika, amoy na mamahaling alak at ang usok na nagpapalabo sa paningin ng mga taong gustong makalimot sa realidad. Ngunit para kay Althea, naroon siya hindi para makalimot, kundi para mag-abang sa iisang tao. Isang gabi, habang nakaupo si Althea sa dulo ng bar at dahan-dahang sumisip-sip ng kanyang inumin, naramdaman niya ang biglang pagbabago ng enerhiya sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga nakaw na tingin ng mga kababaihan. Mula sa VIP lounge sa itaas, dahan-dahang bumaba si Drake Santillan. Suot ang kanyang tila trademark ng itim na leather jacket na nakabukas. Litaw ang kanyang puting cotton shirt na bahagyang humahapit sa kanyang matipunong dibdib. Ang bawat hakbang niya pababa sa hagdan ay may natural na tikas na tila ba pag-aari niya ang bawat sulok ng silid. Ang kanyang mga hikaw sa tenga, labi at kilay ay kumikinang sa ilalim ng asul at pulang ilaw ng club, lalong nagpatingkad sa kanyang mapanganib ngunit nakatutuksong mukha. Habang naglalakad si Drake, dumaan siya malapit sa pwesto ni Althea. Sandali silang nagkatitigan. Sapat na para maramdaman ni Althea ang pamilyar na kuryente nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit walang sinabi si Drake. Isang malamig na sulyap lang ang ibinigay nito bago nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kanyang mga tauhan. Wag mo nang pangarapin, miss. Hindi siya basta-basta naaabot ng kahit sino. Pulang ng bartender kay Althea habang nagpupunas ng baso. Bakit? Sino ba talaga siya? Tanong ni Althea. Kahit alam na niya ang sagot, gusto lang niya marinig ang kwento ng iba tungkol sa lalaki. Siya si Drake, ang may-ari ng lugar na ito at ang utak sa likod ng mga operasyon ng mga gangster sa syudad na ito. Gwapo nga, pero may demonyo sa likod ng mukhang yan. Seryosong sagot ng bartender. Bago pa man makatugon si Althea, isang lalaking lasing ang biglang tumabi sa kanya at marahas na humawak sa kanyang braso. Hey, mag-isa ka lang ba? Sumama ka muna sa akin doon sa table. Magaspang nasabi nito habang nangangamoy alak ang hininga. Bitawan mo ko. Matigas na sabi ni Althea. Sinusubukan bawiin ang kanyang kamay, ngunit mas lalo lang itong hinigpitan ng lalaki. Huwag ka nang maarte, miss. Sinabi ng bitawan mo siya, hindi ba? Isang malamig, mababa, at barito ng boses ang pumutol sa lalaki. Hindi napansin ng dalawa ang paglapit ni Drake. Nakatayo na ito sa likod ng lalaki. Ang kanyang kamay na puno ng tato ay nakapatong na ngayon sa balikat ng lasing. Dahan-dahang ibinabaon ng kanyang mga daliri sa laban nito. Namilipit sa sakit ang lalaki at agad na binitawan ni Althea nang lumingon nito at makilala kung sino ang kaharap. Ang kagwapuhan ni Drake na malapitan ay mas nakatatakot dahil sa bagsik ng kanyang mga mata. Drake? Nauutal na sabi ng lalaki. Agad na namutla. Gusto mo bang lumabas ng buhay sa club ko? O gusto mong ipakaladkad kita sa mga tauhan ko? Pulong ni Drake, ngunit sapat na lamig ng boses nito para manginig ang kausap. Walang lingon-likod na kumaripas ang takbo ang lalaki palabas ng club. Naiwang nakatayo si Althea, habang ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Hinarap siya ni Drake. Sa unang pagkakataon, ganoon sila kalapit. Amoy na amoy ni Althea ang pinaghalong bango ng leather jacket nito, ulan at mamahaling sigarilyo. Hindi ito lugar para sa mga katulad mong Decente Althea. Pababang tura ni Drake. Binanggit ang kanyang pangalan na tila ba matagal na nitong kabisado ang bawat letra nito. Napatitig si Althea sa kanya. Nagtatanong ang mga mata kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan. Sa likod ng malamig at mapanuring titig ni Drake, may nakatagong lihim na plano na tanging siya pa lang ang nakakaalam. Isang laro ng paghihiganti. Nakasisimula pa lamang. Nagsimula ang dahan-dahan, ngunit planadong paglapit ni Drake. Ang bawat pagkilos niya ay parang isang laro ng chess. Bawat galaw ay may kalkulado at madilim na layunin. Sa mga sumunod na linggo, tila ba nagkataon na laging naroroon si Drake sa tuwing malalagay sa alanganin si Althea. Sa tuwing gabi na kung umuwi si Althea mula sa trabaho, dadaan ang kotseng itim ni Drake at dahan-dahang hihinto sa kanyang tapat.
Sa tuwing may mga lasing o bastos na susubok lumapit sa kanya sa paligid ng Lucifer Playhouse, isang sulyap lang mula sa gangster leader ay sapat na para maglaho ang mga ito. Sumakay ka na, ihahatid kita. Madalas na malamig na utos ni Drake habang nakadungaw mula sa bintana ng kanyang sports car. Kaya ko namang umuwi mag-isa, Drake. Sagot ni Althea noong una. Pilit nilalabanan ng lakas ang karisma ng lalaki. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang mukha ni Drake, ang perpektong hulma ng kanyang panga, ang mapang-akit na kislap ng kanyang mga metal na hikaw sa labi at kilay, at ang misteryosong bumabalot sa kanyang katauhan, unti-unting natutunaw ang depensa ni Althea. Ang kanyang mga hindi ay napalitan ng tahimik na pagtango. Ginamit ni Drake ang kanyang pambihirang karisma para makuha ang tiwala ng babae. Dinadala niya ito sa mga matataas at pribadong lugar kung saan tanawang kumikinang gabi na Maynila. Hinahayaan niya makita ni Althea ang isang peking bersyon ng kanyang sarili. Isang lalaking tila malungkot, naghahanap ng kalinga at may mabuting bahagi sa kabila ng kaniyang pagiging gangster. Gabi-gabi, hinahayaan ni Drake na mahulog ang loob ni Althea sa kanya. At hindi naman nahirapan si Drake dahil sa kabila ng kanyang mga masasamang ugali, ang pagiging bossy, ang pagiging mainitin ng ulo, at ang madilim niyang mundo. Mahirap talagang hindi ma-inlove sa isang Drake Santillan na parang isang sining na nabuhay. Ngunit sa tuwing nakakatulog si Althea sa kanyang tabi sa loob ng kotse o sa tuwing nakatalikod dito, nawawala ang init sa mga mata ni Drake. Napapalitan ito ng isang malamig at matalim na titig. Ito ang kabayaran sa ginawa mo, Jaden. Sa isip-isip ni Drake, habang hinahawakan ng manibela ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Plano niyang paibigin si Althea ng sagad. Kunin ang buong tiwala at puso nito bago niya ito dahan-dahang basagin sa harap ni Jaden. Gagamitin niya ang babaeng pinakamahalaga sa kanyang kaaway para iparanas dito ang impyernong dinanas niya nang sirain ito ang kanyang buhay. Planado ang lahat at kasalukuyan na nahuhulog si Althea sa kanyang bitag na walang kaalam-alam. Bakit ka ba lagi naka-leather jacket? Isang gabi, bumasag ang tanong ni Althea sa malamig na katahimikan ng gabi. Nakaupo silang dalawa sa hood ng sports car ni Drake. Nakatanaw sa malawak at kumikinang ng mga ilaw ang lungsod mula sa isang mataas na overlooking spot sa Antipolo. Malamig ang hangin, ngunit ang presensya ni Drake sa kanyang tabi ay sapat na para magbigay ng init sa kanyang pakiramdam. Dahan-dahang binaling ni Drake ang kanyang tingin kay Althea. Bahagyang humangin, dahilan para magulo ang kanyang tila, modeling cut na buhok. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalong naging kitang-kita ang perpektong anggulo ng kanyang muka, mula sa kanyang matangos na ilong na may maliit na metal stud hanggang sa kanyang mapunong labi na may nakatusok ding hikaw. Ngumiti si Drake, isang maliit, tipid, ngunit nakatutunaw ng ngiti na nagpadoble sa tibok ng puso ni Althea. Hinaplos ni Drake ang metal sa kanyang labi bago sumagot. Para maitago ko mga sugat ko. Mababa at paos niyang sagot, habang ang kanyang mga madidilim na mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Althea. Pero sa'yo, parang gusto kong hubarin ang lahat ng proteksyon ko. Napakapit si Althea sa braso ni Drake. Marahan niyang hinawakan ang matipunong braso nitong nababalutan ng makakapal na tato. Sa bawat haplos niya roon, tila ba binabasa niyang ang mga nakatagong sakit sa nakaraan ng lalaki. Alam ng isip ni Althea na mali ang kanyang ginagawa. Sino ba naman babae ang may matinong pag-iisip ang iibig sa isang tulad ni Drake? Isang gangster leader na kilalang walang awa? May mga bad traits na tulad ng pagiging mainitin ng ulo, laging naninigarulyo, at may buhay na napaliligiran ng karahasan at panganib. Kung pamorma man ito ay parang palaban lagi, ngunit ang taglay nitong kakisigan ay mahihiyang tumabi ang kahit sinong professional model. Ang lakas ng apel nito ay tila ba bukas palad niyang sinalo ang lahat ng biyaya ng langit pagdating sa kagwapuhan. At ang kagwapuhang iyon, kasama ang kanyang misteryosong pagkatao, ang tuluyang bumasag sa lahat ng pader na itinayo ni Althea sa kanyang puso. Hindi ka ba natatakot sa akin, Althea? Tanong muli ni Drake, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ng dalaga. Dahilan para maamoy ni Althea ang pamilyar niyang pabango na may halong amoy ng leather at ulan. Dapat ba? Bulong ni Althea, tila nahipnotismo sa titig ng lalaki. Dapat, dahil mapanganib ako. Sagot ni Drake, ngunit sa halip na lumayo, mas lalo pang lumapit sa Althea.
Hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga labi sa isang malalim, madamdamin, ngunit may halong pait na halik. Mahal na nga niya si Drake Sandalian. Mahal na mahal. Sa kabila ng lahat ng babala ng kanyang isip at sa kabila ng madilim na mundong kinalalagyan nito, ang hindi niya alam, ang halik na iyon ay ang huling hakbang bago tuluyang sumara ang patibong na inahanda ni Drake para sa kanya. Napakabilis ang mga sumunod na araw para kay Althea. Ang bawat sandali sa piling ni Drake ay tila isang magandang panaginip kung saan nakakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga takot. Subalit sa likod ng bawat magandang panaginip, laging may nag-aabang na marahas na paggising. Isang gabi, habang naghihintay si Althea sa loob ng opisina ni Drake sa ikalawang palapag ng Lucifer Playhouse, napansin niya ang isang bahagyang nakabukas na drawer sa ilalim ng lamesa nitong yari sa madilim na kahoy. Karaniwan ay hindi siya nakikialam sa mga gamit ng lalaki, ngunit isang pamilyar na kulay ng envelope ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang lumang dilaw na envelope na may nakasulat na pamilyar na pangalan. Jaden. Kumaba ng matindi ang dibdib ni Althea sa kabila ng boses sa kanyang isip na nagsasabing, huwag nang pakialaman iyon. Dahan-dahang iniabot ng kanyang nanginginig na kamay ang envelope at binuksan ito. Ang kanyang hininga ay tila napatid sa kanyang nakikita. Sa loob ng envelope ay may mga larawan ni Jaden, mga kuha sa isang lugar at iba't ibang lugar, mga detalyadong ulat ng kanyang araw-araw na schedule at mga personal na impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit mas ikinadurog ng puso ni Althea ang mga sumunod na dokumento. Naroon ang mga lupang clippings ng balita tungkol sa pagkasira ng pamilya ni Drake, mga peking ebidensya at ang mga dokumento na sabotaheng ginawa ni Jaden na taon na ang nakararaan na siya nagpabagsak sa buhay ng gangster leader. At sa pinakahuling pahina, may nakasulat ng mga salitang galing sa mismong panulat ni Drake. Madiin, may galit at tila itinanim sa papel. Tuturugin ko ang lahat ng mahal mo, Jaden. Sisimulan ko kay Althea. Nalaglag ang envelope mula sa mga naghihinang kamay ni Althea. Naggalat ang mga larawan sa sahig. Ang bawat talik na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang bawat yakap sa ilalim ng ulan. Ang matatamis na bulong ni Drake. Habang nakasanaw sila sa mga ilaw ng lusod, lahat ng iyon ay hindi pa pala dahil mahal siya nito. Lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang madilim, malamig, at planadong paghihiganti. Ginamit lang siya ni Drake para saktan na lalaking sumira sa kanyang nakaraan. At ang mas masakit, nahulog siya ng buong buo sa patibong na iyon na walang kalaban-laban. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay tila kulog sa pandinig ni Althea. Iniluwa ng pinto si Drake. Suot pa rin ito ang kanyang itim na leather jacket. Pasang ilang hibla ng kanyang buhok mula sa ambon sa labas. Ngunit ang kanyang mga mata na dati ay may nakatagong init sa tuwing nakatitig sa kanya ay biglang naging isang kasing lamig ng yelo na makita ang mga kalat na larawan sa sahig at ang umiiyak na si Althea. Walang gulat sa mukha ni Drake. Ang kanyang pangay dahan-dahang nagtagis. Ang metal na hikaw sa kanyang ibabang labi ay kumislap ng dahan-dahan. Dahan-dahan din itong lumapit. Ang bawat takbang ay puno ng bigsik. Ang tikas ng kanyang tindig ay tila isang leon na handang pumatay ng kanyang biktima. Ngayon, alam mo na, anong gagawin mo? Tanong ni Drake. Ang kanyang boses ay mababa, walang emosyon, ngunit bawat salita ay tila may talim na sumasaksak sa puso ni Althea. O baka naman gusto mong takbuhan. Ako, katulad ng pagtakbo mo sa kasal niyo ni Jared. Bakit, Drake? Nanginginig ang boses na tanong ni Althea. Habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Bakit kailangan ako? Wala akong kinalaman. Sa ginawa ni Jaden sa'yo, bakit kailangan dumaan sa akin ang galit mo? Dahil ikaw ang buhay niya. Biglang sigaw ni Drake. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng opisina. Puno ng napupunit na galit at pait na matagal niyang kinimkim. Lumapit siya kay Althea. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ng dalagan ng mahigpit. Sapat para maramdaman ni Althea ang lakas ng kanyang mga kamay na puno ng tattoo. Sinira ni Jaden ang pamilya ko, Althea. Pinatay niya ang pangarap ko at ginawa niyang impyerno ang buhay ko. Pagpapatuloy ni Drake, habang ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa galit at ang tanging paraan para maramdaman niya ang sakit na dinanas ko
ay ang makita kang nagdurusa sa piling ko. Gusto kong makita niya kung paano ko wawasakin ang babaeng kanyang pinoprotektahan. Napatitig si Althea sa kanya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Doon, sa kabila ng masakit na katotohanan, nakita niya ang nakaraan ni Drake. Isang sugatan at basag na lalaki na nagtatago sa likod ng kanyang pagiging gangster at mga bakal sa kanyang katawan. At sa halip na purong galit ang maramdaman niya para kay Drake, mas nangibabaw ang isang matinding kirot para sa dalawa nilang nasirang buhay. Nagsimula ang pinakamahirap at pinakamalagim na yugto sa pagitan ni Drake at Althea. Ngayong wala na ang mga maskara, hindi na nagpanggap si Drake. Hinayaan niya makita ni Althea ang pinakapangit at pinakamadilim na bahagi ng kanyang mundo. Ang mundong hindi basta-basta kayang sikmurain ng isang sibilisadong tao. Gusto mong manatili ka sa tabi ko? Hamon ni Drake, isang gabi habang maras niyang isinasara ang pinto ng kanyang opisina. Panoorin mo kung sino talaga ang lalaking pinili mong mahalin. Hinayaan niyang sumama si Althea sa mga gabi kung saan may transaksyon ng kanyang grupo. Pinanood ni Althea kung paano mag-utos si Drake ng walang pakundangan, kung paano manginig ang mga kalaban sa isang sulya pa lang ng kanyang mga mata na may nakatusok ng metal sa kilay, at kung paano niya gamitin ang kanyang dugoang mga kamao kapag hindi nakuha sa maayos na usapan ng gulo. Sa bawat suntok at bawat sigaw ni Drake, tila pa sinusubok niya ang pasensya at pagmamahal ng babae. Gusto niyang matakot si Althea. Gusto niyang mapatunayan sa sarili niya na tulad ng iba, tatakbo rin ito palayo kapag nakita ang kanyang tunay na anyo. Ngunit nagkamali si Drake. Sa bawat pag-uwi nila sa kondo ni Drake na madaling araw na, duguan at pagod ang gangster leader, hindi siya sinalubong ni Althea ng sumbat o galit. Sa halip, tahimik at dahan-dahang kukunin ni Althea ang first aid kit. Nalapit ito kay Drake na nakaupo sa gilid ng kama, hubad ang leather jacket at litaw ang mga tattoos na may bahid ng dugo at kasgas. Walang kibo, ngunit may banayad ng pag-iingat na gagamutin ni Althea ang mga sugat ni Drake. Sa bawat marahas sa pag-iwas o pagbulaw ni Drake para itulak siya palayo, isang mahigpit at mainit na yakap ang isinasagot ni Althea. Ididikit niya ang kanyang mukha sa malawak na dibdib ng lalaki. Hinahayaan ng sarili na maramdaman na mabilis at magulong tibok ng puso nito. Hindi ako aalis, Drake. Bulong ni Althea habang pinupunasan ng dugo sa gilid ng labi ng lalaki, malapit sa kanyang hikaw. Kahit anong pait ang ipakita mo sa akin, hindi kita iiwan. Dito nagsimulang gumuho ang matatayog na pader na itinayo ni Drake sa loob ng maraming taon. Ang galit na kanyang pinagkakatiwalaan bilang kanyang tanging kalasag ay unti-unting natutunaw sa tuwing nararamdaman niya ang maliliit na kamay ni Althea na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ang kanyang paghihiganti ay dahan-dahang napalitan ng isang bago at mas matinding takot. Ang takot na baka sa kanyang pilit na pagdurog ay tuluyan na nga mawala ang nag-iisang babaeng nagturo sa kanyang muling huminga sa gitna ng kanyang sariling impyerno. Hindi nagtagal at nakarating kay Jaden ang balita tungkol sa ugnayan ni Drake at Althea. Para kay Jaden, ang mababalitaan na ang babaeng kanyang pinoprotektahan at lihim na minamahal ay nasa piling ng pinakamapanganib na gangster sa syudad ay parang isang malamig na sampal. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Drake ang tungkol kay Althea, ngunit alam niya ang isang bagay, gagawin ni Drake ang lahat para maghiganti sa kanya. Hindi nakatiis si Jaden. Isang gabi, binuo niya ang kanyang lakas ng loob at sumugod sa Lucifer Playhouse Club, kasamang ilang mga tauhang kanyang nakuha para sa kanyang sariling proteksyon. Yumanig ang tensyon sa loob ng bar nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jaden. May hawak na baril at diretso ang tingin sa VIP area. Natigil ang musika. Ang mga tao ay nagsimulang magsitakbuhan. Palabas, damdaman nagbabadi ang dumanak na dugo. Drake, sigaw ni Jaden. Umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa tahimik na club. Pakawalan mo si Althea. Ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang harapin mo. Huwag mo siyang idamay sa galit mo. Mula sa itaas ng hagdan, dahan-dahang bumaba si Drake. Walang bakas ang takot sa kanyang muka. Nakasabit ang kanyang leather jacket sa kanyang balikat at ang kanyang mga hikaw ay kumikinang sa ilalim ng madidilim na ilaw.
habang nakatitig ng malamig kay Jaden. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na nakapalikit, handang bumunot ng armas sa isang senyas lang niya. At bakit ko naman gagawin yon, Jaden? Malamig na sagot ni Drake habang dahan-dahan bumababa sa huling baitang ng hagdan. Hindi ba't mas masarap panoorin ang paghihirap mo habang nakikita mo siyang unti-unting nadudurog sa piling ko? Hayop ka! Sigaw ni Jaden. Dahan-dahang itinutok ang kanyang baril kay Drake bago pa man may makakilos sa mga tauhan ni Drake. Isang pamilyar na boses ang pumutol sa tensyon. Jaden, ibaba mo ang baril. Lumabas sa Althea mula sa opisina ni Drake sa itaas. Mabilis na bumaba ng hagdan at humarang sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may determinasyon. Althea, umalis ka riyan. Niloloko ka lang niya. Ginagamit ka lang niya para maghiganti sa akin. Sigaw ni Jaden habang nanginginig ang kamay na humahawak sa baril. Takot na baka dumanak ang dugo ng babaeng kanyang minamahal. Alam ko. Malakas at umiiyak na sagot ni Althea. Tumingin siya kay Drake na ngayon ay tahimik lang na nakatitig sa kanya. Di na naghihintay sa kanyang susunod na gagawin. Alam ko ang lahat, Jaden. Alam kong ginamit niya lang ako. Pero mahal ko siya. At kung kailangan kong masaktan o madurog para lang matapos sa ang galit at paghihiganti na ito, tatanggapin ko ng buong buo. Nanghina ang kamay ni Jaden sa kanyang narinig. Ang pagmamahal ni Althea kay Drake ay hindi lamang isang simpleng pagkagusto. Ito ay isang uri ng sakripisyo na handang ibigay ng babae. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaligtasan. Ang katahimikan sa loob ng Lucifer Playhouse ay napakabigat. Tila isang bombang nag-aabang na sumabog sa isang maling galaw. Nakatayo pa rin sa Althea sa pagitan ni Drake at Jaden. Ang kanyang maliit na katawan ang nagsisilbing tanging harang sa nagbabadiyang trahedya. Althea, tumabi ka! Nanginginig ang boses ni Jaden, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa gangster leader. Hindi mo alam kung anong klaseng demonyo ang pinoprotektahan mo. Wala siyang puso. At sa tingin mo ba may puso ang ginawa mo, Jaden? Pulyaw ni Drake. Dahan-dahang hinila ni Drake sa Althea sa kanyang likuran gamit ang isang kamay. Habang ang kanyang katawan na nababalutan ng leather jacket ay humarang para protektahan ng dalaga. Ang kanyang tikas ang tindig ay hindi natitinag kahit pa may nakatutok na baril sa kanyang direksyon. Sinira mo ang buhay ko. Ngayong gabi, tatapusin natin ito. Wag! Sigaw ni Althea. Ngunit bago pa man niya mapigilan ang mga pangyayari, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Nawala ng kontrol si Jaden sa tindi ng selos, takot at guilt na nararamdaman. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong club. Isang nakabibinging tunog na nagpatigil sa mundo ni Althea. Bang! Bago pa man tumama ang ligaw na bala kay Althea, mabilis siyang hinila ni Drake at binalot ng kanyang matipunong mga bisig. Naramdaman ni Althea ang biglang pagbaba ng bigat ng katawan ni Drake, kasunod ng isang mahinang ungol ng sakit mula sa lalaki. Ang bala na para sana sa kanya ay bumaon sa kaliwang balikat ng gangster leader. Drake! Tili ni Althea habang dahan-dahang bumabagsak si Drake sa sahig ng club. Hawak ang kanyang dugo ang balikat. Ang kanyang puting cotton shirt ay mabilis na namaluyot ng pulang likido. Nagsimula ang kaguluhan. Sumugod ang mga tauhan ni Drake para palibutan at i-disarm si Jaden. Ngunit si Drake, habang dahan-dahang nanghihina at nandidilim ang paningin, ay walang ibang tinititigan kundi ang umiiyak na mukha ni Althea na nakaluhod sa kanyang tabi. Inabot ng kanyang dugo ang kamay ang pisngi ng dalaga. Althea, umalis ka na. Mahina at paos niyang bulong. Ang kanyang huling lakas ay ginamit para lamang sa kaligtasan ng babaeng pinalak niyang sirain, ngunit siya pa na magliligtas sa kanya. Pagkatapos nitong tuluyan ng nawala na malay ang gangster leader. Sa ospital, lumipas sa mga oras na tila walang katapusan para kay Althea. Hindi siya umalis sa tabi ng kama ni Drake. Mahigpit na hawak ang malamig nitong kamay na puno ng tattoo. Hindi niya pinagmasdan ang mukha ng lalaki na walang malay. Ang kanyang mga hikaw sa labi, kilay at ilong ay tila nawalan ng kilang. Ngunit ang kagwapuhan at kakaiba nitong apil ay naroon pa rin kahit sa gitna ng kainaan. Sa labas ng silid, nakatayo si Jaden. Nakapuso sa kanya ang mga pulis na tinawagan ng mga tauhan ni Drake. Tumingin si Jaden
sa salamin ng pinto ng ICU. Pinapanood si Althea na umiiyak habang hinalikan ng kamay ng gangster. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang gumuho ang mundo ni Jaden. Napagtanto niya na sa kanyang pagtatangkang iligtas si Althea mula kay Jared at sa kanyang paghihiganti kay Drake, siya mismo naging tunay na kontrabida sa kwento. Ang pagmamahal ni Althea kay Drake ay hindi isang kahangalan o isang Stockholm Syndrome. Ito ay isang pag-ibig na handang magsakripisyo para lamang hilumin ang isang basag na kaluluwa. Patawad, Althea. Pulong ni Jaden sa hangin bago siya dahan-dahang inakay ng mga otoridad palayo. Handang pagbayaran ng kanyang mga lumang kasalanan at ang krimeng kanyang nagawa ngayong gabi. Ang cycle ng paghihiganti ay natapos din sa wakas, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagtanggap. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti nang bumalik ang ingay at buhay sa lungsod. Ang sugat sa balikat ni Drake ay nag-iwan ng isang bagong marka sa kanyang katawan. Isang maliit na peklat marapit sa kanyang clavicle na dumaragdag sa mahaba at makulay na kasaysayan ng kanyang mga tattoo. Ngunit mas malaki ang nagbago sa loob ng Lucifer Playhouse. Bagaman bukas pa rin ito para sa mga gustong maglibang, ang mabigat at mapanganib na atmosfera na dating bumabalot dito ay tila napalitan ng isang mas malinis at payapang enerhiya. Ang mga tauhan ni Drake ay hindi na mga tauhan ng isang marahas na sindikato, kundi mga bantay na lamang ng kanyang mga legal na negosyo. Isang gabi pagkatapos ng mahabang oras ng operasyon ng club, umakyat si Drake sa rooftop ng gusali. Sariwa ang hangin ng gabi. Nakasampay ang kanyang pamilyar na itim na leather jacket sa kanyang malalapad na balikat. Suot niya ang kanyang puting cotton shirt at denim jeans. Isang pormahang simple, ngunit sa kanyang tindig at taglay na kakisigan, tila ba isang buhay na obra maestra pa rin siyang tingnan. Ang kanyang mga hikaw sa tenga, kilay, ilong at labi ay marahang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng mga bituin. Narinig niya ang banayad na yabag ng mga paa sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangan lumingon para malaman kung sino ito. Ang pamilyar na bango nito ay sapat na para magbago ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging seryoso tungo sa isang malambot at payapang ngiti. Dahan-dahang lumapit sa Althea at yumakap sa kanyang likuran. Isinasandal ang kanyang muka sa matipinong likod ng lalaki. Hinawakan ni Drake ang mga kamay ni Althea na nakapulupot sa kanyang T1. Dahan-dahan siyang humarap sa dalaga. Inilagay ang kanyang mga kamay sa baywang nito at tinitigan ito gamit ang kanyang madidilim, ngunit ngayon ay puno na ng pagmamahal ng mga mata. Salamat. Mababa at paos na bulong ni Drake habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang noo sa noo ni Althea. Salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Kahit na ginawa ko ang lahat para itulak ka palayo. Kahit na napakagulo at napakadilim ng mundo ko. Ngumiti sa Althea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Habang hinahawakan ng pisngi ni Drake, pinalalampas ang kanyang mga daliri sa metal na nakatusok sa kanyang ibabang labi. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tugon ni Althea na may lambing. Kahit gaano pa kasakit at kahit gaano pa kagulo ang mundong pinasok ko, handa akong masira. Basta sa huli, ikaw at ako ang magkasamang bubuo sa isa't isa. Hinalikan ni Drake si Althea. Isang halik na wala ng pait, wala ng paghihiganti at wala ng lihim. Ito ay isang halik ng pangako para sa isang bagong bukas. Ang pinuno ng mga gangster na dating pinatatakbo ng galit at madilim na nakaraan ay tuluyan ng sumuko. Hindi siya napatumba ng bala o ng kanyang mga kalaban, kundi ng tapat at takilang pag-ibig ng isang babaeng naniwala na sa likod ng kanyang mga hikaw, tattoo at leather jacket ay may isang pusong karapat-dapat ding mahalin at hilumin. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa labas ng isang formal at sikat na simbahan sa lungsod, naging bulong-bulungan ng isang lalaking nakasandal sa gilid ng isang mamahaling itim na sports car. Kahit nakasuot ito ng formal na puting polo na bahagyang nakatupi ang mga manggas, hindi nito na itatarago ang mga makukulay na tattoo na gumagapang mula sa kanyang pulso hanggang sa kanyang leeg. Ang kanyang kaliwang tenga ay puno pa rin ng kumikinang ng mga hikaw at may maliit na metal pa rin sa kanyang kilay at labi. Si Drake Santillan. Sa kanyang formal na anyo, lalo siya nagmukhang isang professional model
na naligaw sa isang marangyang okasyon. Ang kanyang tikas at tindig ay sapat na para magbulungan ang mga matatandang mayayaman at magpigil ng tili ang mga dalagang dumadaan. Ngunit walang pakialam si Drake sa kanila. Ang kanyang malamig at seryosong tingin ay nakapako lang sa pinto ng simbahan. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto at iniluwan ito sa Althea Montez. Nakasuot ito ng isang simpleng beige dress. Tila katatapos ng dumalo sa binyag ng anak ng isa nilang kaibigan. Na magtagpo ang kanilang mga mata, agad na napalitan ng isang napakatamis at eksklusibong ngiti ang seryosong mukha ni Drake. Lumapit siya kay Althea. Dahan-dahang hinawakan ng baybang nito. Binigyan ito ng isang mabilis ngunit madamdaming halik sa labi. Kanina ka ba naghihintay pa? Tanong ni Althea, habang inaayos ang nagulong kwelyo ng polo ni Drake. Kahit habang buhay, maghihintay ako sa'yo. Bulong ni Drake, dahilan para mambula ang mga pisngi ng dalaga. Kumusta ang binyag? Maayos naman pero mas maayos sana kung kasama kitang pumasok sa loob. Biro ni Althea. Bagyang natawa si Drake. Ang kanyang metal na hikaw sa labi ay sumabay sa kanyang pagngiti. Alam mo namang hindi ako bagay sa loob ng simbahan, Althea. Baka biglang kumulog. Nonsense! Seryosong sagot ni Althea habang hinaplos ang kanyang pisngi. Ikaw ang pinakamabuting bagay na nangyari sa buhay ko, Drake. Huwag mong kakalimutan yan. Bago sila umuwi, nagpa siya ang dalawa na dumaan sa isang pamilyar na pasilidad. Sa loob ng visitation room ng correctional facility, nakaupo si Jaden sa kabila ng salamin. Mas malinis na ang kanyang hitsura ngayon at wala na ang dating galit o obsession sa kanyang mga mata. Na makita niya si Drake at Althea na magkahawak kamay. Isang matipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahang kinuha ni Jaden ang telepono at ganoon din ang ginawa ni Althea. Kamusta na ka na rito, Jaden? Tanong ni Althea. Maayos naman, sagot ni Jaden bago binalingan ang tingin kay Drake na nakatayo sa likod ni Althea. Seryoso ngunit walang bakas ng puot. Salamat sa pagbisita at salamat Drake dahil hindi mo itinuloy ang kaso sa pinakamabigat na parusa. Tumango lang si Drake. Sapat na ang katahimikan nito para ipahiwatig na ang nakaraan ay tuluyan ng ibinaon sa limot. Ang galit na dating sumira sa kanilang mga buhay ay pinalitan na ng kapayapaan. Mag-iingat kayo palagi. Huling habili ni Jaden bago ibaba ang telepono at dahan-dahang tumayo para bumalik sa kanyang selda. Ito ang kanyang unang hakbang patungo sa sarili niyang pagbabago at paghilom. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Drake at Althea sa kanilang paboritong overlook spot sa Antipolo. Nakasuot muli si Drake ng kanyang paboritong leather jacket. Nakabukas ito habang nakatayo sila sa tabi ng kotse. Nakatanaw sa kumikinang ng mga ilaw ng Maynila. Althea, tawag ni Drake sa kanyang mababa at baritonong boses. Lumingon sa Althea sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahang lumuhod si Drake sa kanyang harapan. Mula sa bulsa ng kanyang leather jacket, inilabas niya ang isang maliit na pelos na kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may kumikinang na brilyante ang lumitaw. Minsan ka nang muntik maikasal sa maling tao at minsan na rin kitang sinaktan dahil sa maling dahilan. Simula ni Drake, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Pero ngayong gabi, sa harap ng buong mundong ito, gusto kong ibigay sa iyo ang natitirang bahagi ng buhay ko. Althea Montez, gagawin mo ba akong pinakamapalad na lalaki sa buong mundo? Will you marry me? Napatakip ng kamay sa bibig si Althea habang umaagos sa mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga pisngi. Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Yes, Drake. Yes. ₱1,000,000. Yes. Isinuot ni Drake ang singsing sa kanyang daliri bago tumayo at marahang binuhat si Althea. Iniikot ito sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Ang kanilang mga tawa at bulong ng pagmamahal ay umalingaw-ngaw sa gabi. Sino nga ba ang may matinong pag-iisip ang iibig sa isang tulad niya? Wala. Dahil ang pag-ibig ni Althea kay Drake kailanman naging tungkol sa katinuan, ito ay tungkol sa dalawang basag na kaluluwa na natutong maghilom, magpatawad at magkasamang bumuo ng isang bagong simula na walang katapusan. Malamig ang simoy ng hangin ng Disyembre. Ngunit sa loob ng penthouse ni Drake, ang atmosfera ay punong-puno ng init at amoy ng bagong okang cookies. Ito ang kanilang unang Pasko bilang mag-asawa pagkatapos ng lahat ng bagyo, paghihiganti at mga dugoang gabi sa nakaraan. Tila isang panaginip para kay Althea na makitang may nakatagong malaking Christmas tree sa gilid ng sala. Mas lalo pang hindi makapaniwala si Althea sa kanyang nakikita ngayon.
Ang kinatatakutang gangster leader ng lungsod ay kasalukuyan nakikipagbuno sa isang mahabang string ng makukulay na Christmas lights. Nakasuot si Drake ng kanyang paborotong kopas na denim jeans at isang kulay abong cotton shirt na medyo hapit sa kanyang dibdib, sapat para mabanaag ang dulo ng mga tattoo sa kanyang leeg. Ang kanyang mga hikaw sa tenga at kilay ay sumasabay sa kanyang bawat galaw, habang pilit niyang tinatanggal ang buhol ng mga wire. Kailangan mo ba ng tulong, Mr. Santillan? Nakangiting tanong ni Althea habang nakasandal sa may gilid ng kusina. May hawak na 2 tasa na mainit na tsokolate. Lumingon si Drake. Bahagyang nakakunot ang kanya noong, ngunit agad ding lumambot ang ekspresyon na makita ang asawa. Mas madali pang mag-ayos ng gulo sa teritoryo kaysa sa mga ilaw na to. Pulang niya na may halong reklamo, ngunit may tipid ng ngiti sa kanyang labi kung saan kumikinang ang kanyang kilalang lip ring. Lumapit sa Althea at ibinigay ang isang tasa rito bago dahan-dahang kinuha ang dulo ng Christmas lights. Sa tulong ng kanyang maliliit na daliri, mabilis nitong naalis ang bohol. See? Kailangan mo lang ng pasensya. Pagbibiro ni Althea. Hinila ni Drake sa baywag gamit ang kanyang matipunong braso. Inilapit ang katawan ng asawa sa kanya. Amoy na amoy ni Althea ang pinaghalong pabango nito. Amoy ng tsokolate at ang pamilyang na init ng kanyang balat. Wala akong pasensya sa maraming bagay, Althea. Maliban sa'yo. Pulang ni Drake sa kanya, mababang baritonong boses bago idinikit ang kanyang labi sa noo ng asawa. Nang sumapit ang hating gabi ng Noche Buena, sabay nilang binuksan ang kanilang mga regalo sa ilalim ng kumikinang na Christmas tree. Inabot ni Althea ang isang maliit ngunit mabigat na kahon kay Drake. Nang buksan ito ng lalaki, tumambad sa kanya isang bagong leather jacket. Ngunit sa pagkakataong ito, may maliit at bordadong initials na DNA sa loob ng kwelyo, malapit sa tahi ng puso. Napatitig si Drake sa regalo. Dahan-dahang hinahaplos ang dekalidad na leather. Hindi mo talaga gustong pinapalitan ko ang mga pormahan ko, no? Biro niya. Bagaman kitang-kita ang kakaibang kislap sa kanya mga mata. Bagay na bagay sa'yo, Drake. At ano ka ba? At para alam ng lahat ng titingin sa'yo na may nagmamay-ari na sa pinakapaborito mong jacket. Sagot ni Althea na may panunokso. Dahan-dahang tumayo si Drake at isinuot ang bagong jacket. At tulad ng dati, ang kanyang tika sa taglay na karisma ay muling nangibabaw. Isang gangster leader na mukhang handang rumampa sa anumang international runway. Lumapit siya kay Althea at may inilabas mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, kulay pilang kahon. Nabuksan ito ni Althea, tumambad ang isang magandang gintong anklet na may maliit na pendant na hugis pakpak ng anghel. Para saan ito? Tanong ni Althea, namamangha sa ganda ng regalo. Lumuhod si Drake sa kanyang harapan. Kinuha ang kanyang kanang paa at dahan-dahang isinuot ang anklet. Pagkatapos ay tiningnan niya ng diretso si Althea gamit ang kanyang madidilim na mga mata na ngayon ay puno ng kapayapaan. Dahil ikaw ang anghel na nagligtas sa akin mula sa sarili ko ng impyerno. Seryosong saad ni Drake bago hinalikan ng likod ng kanyang kamay. Merry Christmas, asawa ko. Yumiko si Althea at hinaplos ang mukha ni Drake. Pinatunayan sa kanyang sarili na ang lalaking ito sa kabila ng kanyang mga hikaw, tattoo, at madilim na pinagmulan ay ang kanyang tahanan. Merry Christmas, Drake. Mahal na mahal kita. Sino nga ba ang may matinong pag-iisip ang mai-inlove sa isang katulad niya? Ayan ang tanong na nag-umpisa sa ating kwento. At ngayon nga, mga kaayasya, narating na natin ang huling pahina ng buhay ni Drake at Althea. Ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Angga ng Ayesha TV, na nagpapasalamat ng buong puso sa bawat isa sa inyo na walang sawang nakinig, sumubaybay, at nakiyakap sa bawat kabanata ng kanilang masalimuot, ngunit napakagandang kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Sa ating mga minamahal na listeners, lalo na sa ating mga masisipag at kahanga-hanga mga OFW na nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng mundo, mula sa gitnang silangan, Asia, Europa, Amerika, at saan mang dako na inaabot ng ating tinig. Ang kwentong ito ay para sa inyo. Alam namin na sa kabila ng inyong pangungulila, pagod sa trabaho, at sakripisyo para sa pamilyang naiwan sa Pilipinas, ang makinig sa mga ganitong kwento ay nagiging pansamantalang takbuhan, pahinga, at katuwang sa bawat gabing nag-iisa kayo. Sana ay naitawid ni Drake at Althea ang mensahe sa inyong mga puso na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay dadaan sa matitinding pagsubok, matitinding sugat, at mga desisyong tila walang lohika. Ngunit sa huli, ang pagpapakumbaba
pagpapatawad, at ang kahandaang magsakripisyo ang siyang bubuo sa mga bagay na minsan ang winasak ng tadhana. Sa ating mga kababayang OFW, saludo po kami sa inyong katatagan. Katulad ni Althea, baon ninyo ang walang katulad na sakripisyo para sa mga taong mahal ninyo. Whatever it takes, manatili po kayo ligtas kung nasaan man kayo ngayon. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik dito sa Ayesha TV. Huwag ninyong kalimutang i-like, i-share, at mag-iwan ng inyong mga komento kung ano ang paborito ninyong tagpo sa kwento ni Nadric at Althea. Hanggang sa muling pagbubukas ng susunod nating kwento, ako po muli si Miss Angge, ang inyong katropa, kakwentuhan, at laging nagpapaalala sa inyo, sa likod ng bawat dilim, laging may pag-asa na naghihintay na magbago ang takbo ng ating tadhana. Magandang araw, mag-ingat po kayong lahat, at God bless sa inyo mga ka-Ayesha.